Alam mo ba yung nakakainis na pakiramdam na parang laging may bara sa lalamunan mo, yung plema na kahit anong ubo o subok mong alisin, hindi talaga mawala-wala? Kung pagod ka na sa pakiramdam na yan na hindi mawala-wala at gusto mong malaman ang isang natural na sikreto na pwedeng magbago niyan ng tuluyan, manatili ka lang hanggang dulo ng video na to dahil ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Mayroong isang halamang gamot mula sa Brazil, isang damo na ginagamit ng ating mga lolo't lola noon at halos nakalimutan na ngayon. Pero maaaring ito na mismo ang kailangan mo para sa wakas ay makahinga ka ng mas maayos. At ang pinakamasaya pa dito, malamang ay makikita mo ang halamang ito malapit lang sa iyo. Baka nga pwede mo pa itong itanim sa bahay. Pero bago ko sabihin kung ano ang makapangyarihang halamang ito, hayaan mong ikwento ko muna ang isang bagay na nangyayari sa maraming tao ngayon. Karaniwan na akong makatanggap ng mga kwento mula sa mga taong lumaki sa probinsya noong bata pa sila at naaalala nila ang kanilang mga lola na gumagawa ng mga espesyal na tsaa tuwing may miyembro ng pamilya na may masakit na lalamunan o ubo na hindi gumagaling. Sinasabi ng mga taong ito na hindi nila masyadong pinapansin niyon noon, iniisip nila na gawa-gawa lang ng lola na walang basehan. Pero nang lumipat sila sa malalaking syudad at nagsimulang huminga ng mas maruming hangin, doon nagsimula ang kanilang mga problema sa paghinga. Marami sa kanila ang nagpunta na sa iba't ibang doktor, uminom ng iba't ibang gamot, pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang pakiramdam ng mabigat sa lalamunan. Doon nila naalala ang mga tiyan na ginagawa ng kanilang mga lola. Naghanap sila ng mga halamang gamot, sinimulan nilang gamitin ito sa paraang natutunan nila noong bata pa sila at sa loob lamang ng ilang araw ay nakaramdam sila ng malaking pagbabago. Ipinapakita ng mga karanasang ito na minsan, nasa paligid lang natin ang mga natural na solusyon na talagang epektibo pero nakakalimutan natin ito dahil sa abala nating araw-araw. At ang halamang ipakikilala ko sa iyo ngayon ay bahagi ng sinaunang tradisyon ng mga Pilipino, ang guwako. Ang pangalan na guwako ay nagmula sa salitang katutubo na huwako na ang ibig sabihin ay halamang nakagagaling. Ipinapakita na nito kung paano matagal nang kilala at iginagalang ng mga katutubong mamamayan ng Brazil ang halamang ito. Ang guwako ay isang halamang gumagapang na umaakyat sa mga puno at pader at karaniwan sa mga rehiyon ng Timog, Timog Silangan at ilang bahagi ng gitnang kanluran ng Brazil. Ang mga dahon nito ay madilim na berde, hugis puso at kapag piniga mo ito sa pagitan ng iyong mga daliri, may lalabas na kakaiba at matapang na amoy. Mayroon din itong ibang mga tawag tulad ng sipo kaatinga, damong ahas, guakuliso o kahit sipo almesega sa ilang mga lugar. Isang nakakatuwang kaalaman ay maraming uri ng guwako pero ang pinakaaral at ginagamit ay ang Micania glomerata. Mahalagang malaman ito dahil kapag bibili ka, maaari mong itanong ng partikular ang uring ito para siguradong tama ang halamang binibili mo. At heto ang isang impormasyon na siguradong magugulat ka. Ang guwako ay hindi lang basta halamang ginagamit ng ating mga lolo't lola dahil nakasanayan na. Napag-aralan na ito ng mga mananaliksik sa mga unibersidad sa Brazil at kinumpirma ng mga pag-aaral na ito na ang halamang ito ay tunay na may benepisyong dulot para sa mga may problema sa paghinga. Ibig sabihin ang karunungan ng ating mga ninuno ay may tunay na basehang siyentipiko. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa ng guwako na makakatulong sa iyo? Ang halaman ay gumagana bilang natural na expectorant. Ibig sabihin, tumutulong ito na palambutin at tanggalin ang mga plema na nakakapit at naiipit sa lalamunan at dibdib. Bukod pa rito, mayroon din itong mga katangiang bronchodilatador. Ibig sabihin, tumutulong ito na ma-relax ang mga kalamnan sa paghinga, kaya mas madali ang pagpasok at paglabas ng hangin. Ang nakakatuwa ay ang guwako ay may taglay na isang sangkap na tinatawag na kumarina na siyang responsable sa kakaibang amoy ng halaman kapag pinipisa mo ang mga dahon nito. Ang sangkap na ito, kasama ng iba pang natural na compound gaya ng flavonoids at saponins, ay nagtutulungan para makuha ang mga benepisyong matagal ng alam ng ating mga ninuno sa kanilang karanasan.
Ang kumarina mula sa guwako ay may mga katangiang anti-inflamatoryo rin na maaring makatulong sa pagpapababa ng iritasyon sa mga daanan ng paghinga. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing nakakaramdam sila ng ginhawa at preskong pakiramdam sa kanilang lalamunan pagkatapos uminom ng tsaa ng guwako. Ngayon, bago ko ituro sa iyo kung paano eksaktong gawin at gamitin ang guwako, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang karaniwang pagkakamali na madalas gawin ng maraming tao at maaaring sumira sa mga resulta. Kung gusto mo talagang maramdaman ang mga benepisyo ng kahit anong halamang gamot, kabilang ang guwako, kailangan mong iwasan ang mga patibong na ito. Ang unang pagkakamali ay ang hindi pagbibigay ng sapat na oras para umepekto ang halaman. Nabubuhay tayo sa panahon na lahat ay mabilis, pero ang mga halamang gamot ay gumagana ng iba kumpara sa mga gamot sa botika. Kailangan nila ng oras para maabsorb ang kanilang mga sangkap at magsimulang gumana sa katawan ng dahan-dahan at natural. Maraming tao ang umiinom ng tsaa ng 2 o 3 araw, hindi agad nakakakita ng resulta at sumusuko na. Ang pinakamainam ay gamitin ito ng kahit 1 linggo para maramdaman mo na ang mga epekto. Ang pangalawang pagkakamali ay hindi pagbibigay pansin sa kalidad ng halaman. Hindi lahat ng guwako na makikita mo dyan ay may parehong kalidad. Ang mga halamang hindi maayos ang pagkakatago, masyadong luma, may amag o hindi tiyak ang pinagmulan ay maaaring walang tamang konsentrasyon ng mga aktibong sangkap. Parang nais mong magtimpla ng masarap na kape gamit ang hindi kalidad na lumang kapeng pulbos. Hindi talaga makakamit ang inaasahang resulta. Para malaman kung dekalidad ang guwako, tingnan mo kung ang mga tuyong dahon ay may kulay na berde na may halong abo, kung walang bakas ng amag o kakaibang mga mantsa, at kung mayroon pa ring natatanging amoy kapag piniga mo ito. Kung walang amoy ang halaman o may hindi ka nais-nais na amoy, malamang na nawala na ang mga katangian nito. Ang ikatlong pagkakamali at marahil ang pinakamahalaga ay ang hindi pag-aalaga sa mga gawin na maaring nagdudulot ng problema. Kung patuloy kang nalalantad sa mga nakakairita tulad ng usok ng sigarilyo, sobrang polusyon sa paligid, labis na alikabok o kung patuloy kang kumakain ng mga pagkain na nagpapataas ng produksyon ng plema, mahihirapan ang kahit anong natural na paggamot na magpakita ng pangmatagalang resulta. At dahil napag-usapan na rin natin ang tungkol sa pagkain, narito ang isang mahalagang tip na maaaring magpalakas pa ng epekto ng guwako. Bawasan pansamantala ang pagkain ng mga pagkaing kilalang nagpapataas ng produksyon ng plema sa katawan. Kasama rito ang sobrang pag-inom ng gatas at mga produktong gawa sa gatas, lalo na ang buong gatas at matatabang keso, mga pagkaing labis na naproseso, maraming asukal na pinino at mga piniritong pagkain. Hindi ko sinasabi na tuluyan mong alisin ang mga pagkaing ito sa iyong buhay, kundi subukan mo lang muna. Bawasan mo ang pagkain ng mga ito habang gumagamit ka ng guwako at tingnan mo kung may mapapansin kang pagbabago. Maraming tao ang namamangha kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng pagbabagong ito para mapalakas ang resulta ng natural na gamutan. Ngayon, punta na tayo sa mahalagang bahagi. Paano ihanda at gamitin ang guwako sa tamang paraan? Ang pinakatradisyonal at karaniwang paraan ay sa pamamagitan ng tsaa. Kakailanganin mo ng 1 kutsarang dahon ng sariwang guwako o 1 kutsarita ng tuyong dahon para sa bawat tasa ng pinakuluang tubig. Malaking bagay ang tamang paraan ng paghahanda. Pakuluan ang tubig sa 1 kaserola na gawa sa salamin na may enamel o hindi kinakalawang na asero. Iwasang gumamit ng kaserolang aluminyo. Kapag kumulo na ng husto ang tubig, patayin ang apoy at agad na idagdag ang mga dahon ng guwako. Takpan ng maigi ang kaserola at hayaang mag-infuse ng eksaktong 10 minuto. Mahalaga ang oras na ito dahil nagbibigay daan ito para ma-extract ng maayos ang mga aktibong compound ng halaman nang hindi ito nawawala dahil sa pag-evaporate. Pagkatapos ng oras ng pag-infuse, salain ang tsaa gamit ang pinong salaan o malinis na tela na pangsala. Ang likido ay dapat magkaroon ng kulay na dilaw-berde at ang natatanging amoy ng guwako. Inumin ang tsaa habang maligamgam pa, hindi kumukulo para hindi mairita ang lalamunan.
Ang tradisyonal na rekomendasyon ay uminom ng hanggang 3 tasa ng tsaa na ito bawat araw na hinati sa ganitong paraan. Isa sa umaga habang walang laman ng tiyan, isa bago magtanghalian, at isa sa simula ng gabi. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-inom bago kumain ay nakakatulong sa katawan na mas ma-absorb ang mga aktibong sangkap ng halaman. Ang ideal na panahon ng paggamit ay mula 7 hanggang 15 magkakasunod na araw, depende sa tindi ng mga sintomas. Pagkatapos ng panahong iyon, inirerekomenda na magpahinga ng hindi bababa sa 1 linggo bago muling gamitin kung kinakailangan. Mahalaga ang pahingang ito upang maiwasan na masanay ang katawan sa halaman at upang maiwasan ang posibleng mga pinagsama-samang epekto. Narito ang isang espesyal na tip para mas lalo pang mapalakas ang mga epekto ng guako. Magdagdag ng manipis na hiwa ng sariwang luya habang inihahanda ang tsaa. Ang luya ay may mga katangiang kumukumpleto sa guako. Ito ay thermogenic, anti-inflammatory at tumutulong magtunaw ng mga plema. Bukod pa rito, ginagawa nitong mas kaaya-aya ang lasa para sa mga hindi sanay sa medyo mapait na lasa ng guako. Isa pang kawili-wiling paraan ay ang magdagdag ng kaunting cinnamon stick habang ini-infuse. Ang cinnamon, bukod sa nagbibigay ng masarap na lasa, ay may natural na antimicrobial properties na maaaring magpalakas pa sa epekto ng guako. Para sa mga nahihirapan sa mapait na lasa ng tsaa, mayroong isang alternatibong paraan na talagang epektibo. Ang natural na sirup ng guako. Para ihanda ang sirup na ito, kakailanganin mo ng kalahating baso ng malakas na guako tea. Gamitin ang doble ng dami ng dahon, 2 kutsara ng purong pulot ng pukyutan at 1 kutsarita ng katas ng kalamansi na bagong piga. Para gumawa ng malakas na tsaa, gumamit ng 2 kutsara ng tuyong dahon para sa 1 tasa ng tubig at hayaang ibabad ng 15 minuto. Pagkatapos salain at habang mainit-init pa, ihalo ang pulot hanggang sa tuluyang matunaw at sa huli, idagdag ang katas ng kalamansi. Itago sa isang madilim na garapong salamin sa loob ng refrigerator ng hanggang 1 linggo. Ang dosis ng syrup ay 1 kutsara 3 beses sa 1 araw sa parehong oras ng pag-inom ng tsaa. Ang pulot, bukod sa natural na pampatamis, ay may mga katangiang emolyente na tumutulong magpalambot ng mga iritadong mukosa. Ang kalamansi ay nagdadagdag ng bitamina C na nagpapalakas sa immune system at tumutulong magtanggal ng plema, kaya mas madaling mailabas ito. Isang mas malakas na reseta na maraming tao ang nagsasabing maganda ang resulta ay ang pulot ng gawa sa gualco. Para gawin ito, kakailanganin mo ng malinis na dahon ng gualco at purong pulot. Maglagay ng 1 patong ng mga dahon sa ilalim ng 1 garapong salamin, takpan ng pulot, magdagdag ng 1 pang patong ng mga dahon, lagyan ulit ng pulot at ulitin ito hanggang mapuno ang garapon. Hayaan itong nakababad ng hindi bababa sa 3 araw sa isang madilim at malamig na lugar. Unti-unting hihigupin ng pulot ang mga aktibong sangkap mula sa mga sariwang dahon, kaya makakabuo ito ng isang napakakonsentrado at epektibong preparasyon. Ang dosis ay 1 kutsarita 3 beses sa 1 araw. Ang pamamaraang ito ng pagkuha ay napakatanda na at mas mahusay na napapanatili ang ilang mga compound na maaaring mawala kapag pinainit sa paggawa ng tsaa. Pero mag-ingat, mahalagang malaman ang mga kontraindikasyon ng guako. Hindi dapat gamitin ng mga buntis ang halamang ito dahil maaari nitong pasiglahin ang paghilab ng matris. Dapat ding iwasan ng mga nagpapasuso na babae dahil wala pang sapat na pag-aaral tungkol sa paglipat ng mga sangkap ng halaman sa gatas ng ina. Hindi dapat gumamit ng guako ang mga batang wala pang 2 taong gulang at ang mga batang edad 2 hanggang 12 ay dapat lamang gumamit nito sa ilalim ng gabay ng doktor at sa mababang dosis. Dapat ding iwasan ng mga taong may malubhang problema sa atay dahil ang halaman ay minitaboliza sa atay. Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, napakahalaga na kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumamit ng guako dahil ang kumarina na nasa halaman ay maaaring magpalakas ng epekto ng mga gamot na ito.
May ilang tao rin na maaaring magkaroon ng individual na sensitivity sa halaman. Kaya naman, laging magsimula sa mas mababang dosis, kalahating tasa ng mahina ang timpla ng CHA para makita kung paano tutugon ang iyong katawan. Kung makaramdam ka ng kahit anong uri ng hindi magandang pakiramdam, pangangati, pagduduwal o pagkahilo, itigil agad ang paggamit. Ngayon, saan makakahanap ng dekalidad na guwako? Marami kang pagpipilian. Karaniwan, nagbebenta ang mga botika ng halamang gamot ng tuyong halaman na may magandang pinagmulan. Magandang mga opsyon din ang mga tindahan ng natural na produkto at mga tindahan ng damo, pero laging tiyakin ang kalidad ng hitsura ng halaman bago bumili. Isang napakagandang opsyon ang magtanim ng guwako sa bahay. Ang halaman ay medyo madaling alagaan at maaari itong itanim sa malalaking paso o sa mga hardin. Ang guwako ay gusto ng lupa na may magandang drainage, mayaman sa organikong materyales at mas gusto nito ang mga lugar na maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw buong araw. Narito ang isang lihim na kakaunti lang ang nakakaalam. Mas nagiging mas mabisa pa ang guwako kapag ginawa mo ang pagpapagaling ng mga tuyong dahon nito. Pagkatapos matuyo, ilagay ang mga dahon sa isang saradong lalagyan at hayaang nakatago ng 15 araw bago gamitin. Ang prosesong ito ay nagpapahintulot na mas lalo pang mag-concentrate ang mga compound. Sa usapin ng mga kombinasyon, may isang reseta na maraming tao ang nagsasabing maganda ang resulta. Ito ang tsaa para sa malayang paghinga. Para gawin ito, kakailanganin mo ng isang kutsarita ng tuyong dahon ng guwako, kalahating kutsarita ng dahon ng yerba buena, isang maliit na hiwa ng sariwang luya, isang kurot ng clavo de comer at isang maliit na balat ng kanela. Ihanda ito tulad ng karaniwang tsaa pero hayaang nakababad ng 12 minuto dahil mas marami ang sangkap. Ang yerba buena ay tumutulong magpalamig at magtanggal ng bara sa mga daanan ng hangin. Ang luya ay nagpapainit at nagpapasigla ng sirkulasyon. Ang clavo de comer ay may mga katangiang antimikrobiano at ang kanela ay nagbibigay ng kaaya-ayang lasa bukod pa sa mga katangiang anti-inflamatoryo. Para malaman kung umepekto ang guwako, obserbahan ang ilang mga palatandaan. Maaaring bahagyang tumaas ang pag-ubo sa simula. Normal lang ito dahil tinutulungan ng halaman na lumuwag ang mga plema. Pagkalipas ng ilang araw, dapat maging mas produktibo ang pag-ubo. Ibig sabihin, mas madali mo nang mailalabas ang plema. Unti-unting nababawasan ang pakiramdam ng bigat sa dibdib at mas lumuluwag ang paghinga. Maraming tao ang nagsasabi na nakakaramdam sila ng parang nalilinis ang kanilang lalamunan na parabang hinuhugasan ito sa loob. Nababawasan ang palagiang pag-ubo at maaaring luminaw ang boses. Lahat ng ito ay mga positibong senyales na gumagana ang paggamot. Isang mahalagang tip para mapalakas ang mga epekto. Habang ginagamit mo ang guwako, siguraduhing ikaw ay laging hydrated. Uminom ng hindi bababa sa 2 litro ng tubig bawat araw dahil nakakatulong ito na palambutin ang mga likido ng katawan ng natural. Iwasan ang sobrang malamig na inumin na maaaring magpasikip sa mga daanan ng paghinga. Malalaking tulong din ang mga simpleng ehersisyo sa paghinga. 2 beses sa isang araw, magsagawa ng malalim na paghinga. Huminga ng dahan-dahan sa ilong, magbilang hanggang 4. Pigilan ang hangin ng 4 na segundo at huminga palabas sa bibig habang nagbibilang hanggang 6. Ulitin ng 10 beses. Nakakatulong ito upang mapalawak ang mga baga at mapadali ang pag-alis ng mga plema. Isang sinaunang gawain na mahusay na gumagana kasabay ng guwako ay ang pagmumumog gamit ang maligamgam na tubig at asin. Tunawin ang kalahating kutsarita ng asin sa dagat sa isang baso ng maligamgam na tubig at magmumog ng 30 segundo 2 beses sa isang araw palaging pagkatapos magsipilyo ng ngipin. Ang pagmumumog na ito ay tumutulong linisin ang bahagi ng lalamunan at perpektong pinupunan ang epekto ng guwako. Isa pang karagdagang teknik ay ang paglanghap ng singaw. Pakuluan ng tubig sa isang kaserola, magdagdag ng ilang sariwang dahon ng guwako o isang kutsarita ng tuyong dahon. Alisin sa apoy at langhapin ang singaw habang tinatakpan ang ulo ng tuwalya sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Gawin ito 1 beses sa isang araw, mas maganda kung gabi bago matulog.
Para mas mapanatiling sariwa ang tuyong guwako, gamitin ang teknik ng mga dahon ng laurel. Maglagay ng ilang dahon ng laurel kasama ng guwako sa lalagyan ng imbakan. Ang laurel ay tumutulong magtaboy ng mga insekto at pumipigil sa pagbuo ng amag, kaya mas tumatagal ang guwako na nakaimbak. At ngayon gusto kong malaman ang opinyon mo. Nasubukan mo na ba ang guwako kahit minsan? Ikwento mo rito sa mga komento ang iyong karanasan. Ang kwento mo ay maaring makatulong sa ibang mga taong nanonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content. I-share mo rin ito sa kakilala mong laging may plema o may mga problema sa paghinga. Baka ito na mismo ang kailangan niyang malaman. Isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.